Nitong mga nagdaang mga linggo ang China ay hinagupit ng malakas na bagyo at matinding pagbaha. Ngunit alam nyo ba na noong taong 1931 ang China ay sinalanta ng isang kalamidad na kung saan milyon-milyong katao ang nawala ng buhay? Ang 1931 China Flood. Ang sakuna na ito na nag-ugat sa isang perpektong bagyo ng klimatiko at geographical na mga kondisyon, ay muling hinubog ang buhay ng milyon-milyon at nagkaroon ng malalim na implikasyon para sa bansa. Pangunahing naapektuhan ng baha ang Yangtze River, Yellow River at Hui River Basin. Ang walang katulad na pag-ulan na sinamahan ng pagtunaw ng nyebe mula sa Yangtze at Yellow Rivers ay nanaig sa mga depensa ng baha sa rehiyon. Ang bahang ito ay talagang nagdulot ng malaking sakuna. Sa paglipas ng ilang buwan, bumuhos ang malakas na ulan sa gitna at silangang China. Ang mga pampang ng ilog ay nilabag at ang mga puring ay nasira sa maraming lokasyon. Sa pagtatapos ng tag-araw, ang malalawak na lugar ay lumubog na may mga antas ng tubig na tumataas hanggang sa pinakamataas na antas. Binaha ng tubig baha ang higit sa 50 milyong ektarya ng lupang sakahan. Sinira ang mga pananim at milyon-milyong tao na wala ng tirahan. Ang mga tao ay nagdusa ng napakalaki. Tinatayang aabot sa 4 na milyong tao ang namatay dahil sa pagkalunod, sakit, taggutom na dulot ng baha. Ang krisis na ito ay pinalubha ng pagkasira ng infrastruktura at mga tahanan na nag-iwan sa mga nakaligtas sa malang kalagayan. Bilang tugon sa sakuna, kapwa ang gobyerno ng China at mga internasyonal na organisasyon ay nagpakilos ng mga pagsisikap sa pagtulong. Gayunpaman, ang napakalaking magnitude ng baha ay naging sanhi ng mahirap na pagpapaabot ng tulong. Kasama sa mga pagsisikap ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga nakaligtas, pag-aayos ng mga nasirang infrastruktura, at pagpapatupad ng mga pangmatagalang estratehiya upang maiwasan ang mga baha sa hinaharap. Ang baha noong 1931 ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa mga patakaran sa pamamahala ng baha sa China. Tinampok nito ang pangangailangan para sa pinabuting infrastruktura sa pagkontrol sa baha at mas mahusay na paghahanda sa sakuna. Sa paglipas ng mga dekada, ang China ay namuhunan ng malaki sa mga sistema ng pamamahala ng baha, kabilang ang pagtatayo ng mga malalaking dam at puwaing, upang mabawasan ang panganib ng mga katulad na sakuna. Ngayon, ang 1931 China Flood ay nananatiling isang malungkot na paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ang kahalagahan ng katatagan sa harap ng mga natural na kalamidad. Ang mga aral na natutunan mula sa trahedyang ito ay patuloy na nakakaimpluwensya sa mga kasanayan sa pamamahala ng baha, na tumutulong na protektahan ang mga susunod na henerasyon mula sa mga katulad na kalamidad.